The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig makasalo, magkibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa mga nakikinig at nakatutok ngayon sa ating ngayong hapon na ito. Gayon din sa palagi nag-aabang at nakasubaybay dito sa atin sa Radyo CLSU, the university's official radio station. Ayan, tama ka dyan, Carlo. Pero bago ang lahat, batiin din muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream through the official Facebook page of Radyo CLSU and official Facebook page of Central Luzon State University. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, bago tayo magpatuloy, nais po sana naming magpakilala dahil kami ang makakasama nyo ngayong hapon. And I am Carlo R. Justo. And I am Julian D.C. Pagaduan, and we are your host for today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Ayan, bago tayo magtungo sa ating main discussion, I would like to acknowledge our CLSU President, Dr. Evaristo A. Abella, our Vice President of Administration, Dr. Ariel G. Mactal, our Vice President of Research and Extension Training, Dr. Edgar Iorden, our Vice President of Academic Affairs, Dr. Abelina R. Velasco, our Vice President of Business Affairs, Dr. Carolina V. Romaldo. And syempre, gayon din naman, binabati din natin ang ating radio station manager, Ma'am Zoril D.C. Villaflores. Hello po, ma'am. And gayon din sa ating mga directors, deans, department heads, faculty and staffs, and syempre sa ating mga student leaders. Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. And ganun din sa ating syempre, mga masisipag at masusugid na mga University Security Force at ang ating mga UTS drivers. Ayan, syempre, yung mga masisipag, talagang nakikinig din sila sa atin. Ayan. And syempre, gusto ko na din batiin yung mga kasama namin sa PMS and Stratcom. Ayan. Hello po kila Ma'am Yen, Magandang kila Sir hapon po sa Jason, inyo. ayan, kila Sir Ogie, kila Sir Flo, kay Ma'am Jess, kay Sir Kuji, kay Attorney, and syempre sa mga kasamahan po namin dyan, kay Princess and kay Ana. Ayan, hello po sa inyo and shout out po sa inyo. And ingat po kayo. Ayan. And yun, binabati ko din syempre yung pamilya ko at yung mga kaibigan ko dyan na ever supportive. Ayan. Ikaw, Carla, baka may gusto kang batiin. Ayan, syempre naman, meron akong mga babatiin. Ayan, as a student athlete, ito, binabati ko ang aking taekwondo friends, si Dusal, Bea, Cha, Lee. At ang team Raging Dragon ng engineering. At ang mga ka-dorm ko, ang room 3, Mahogany Dorm, si Nate, Kenneth, Sean, Dabe, si Jansen, at si Glenn. And mga kasama kong CFW sa Stratcom, si Princess, ayan. At ang kumari niyang si Annalyn Montaño, ayan, special, pinashoutout pa niya yan. At sa org ko sa IT, ayan, ang Builders of Information Technology Society, ayan. Grabe, hindi na mahalatang grabe yung haba ng listahan sa mga binabati. Pero ayan, batiin din natin ang mga nanonood sa atin. Ayan, nag-comment si Carl Allen. Hello. Good afternoon po, Ma'am Juju, watching from CLSU. Ayan, hello sa'yo, Carl. Ayan, may iba pa bang comment? Wala. Ayan, binabati din natin, syempre, iba nating mga kasamang nanonood dyan. Ayan, stay tuned po. And I'm sure exciting ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito.
Kaya naman, nararamdaman mo na ba yung excitement ko din? Ayan, grabe yun partner, na-excite na rin ako dahil talaga namang kaabang-abang ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, lalo na ang mga kagaya kong student-athlete. Ayan, tama yan. Pero syempre, kahit gano'n tayo ka-excited, and bigyan mo muna kami ng brief overview lang, ano nga ba ang CLSU Matters, para na rin mabigyan linaw yung mga precious natin or yung mga bago lang dito sa programa natin, para naman malaman nila, para saan nga ba yung programa nating CLSU Matters. Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, ang CLSU Matters ay ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSU1 regarding the important events, programs, and initiatives of the university. Ang programang ito ay naglalayong talakayin at ibabahagi sa lahat ng opisyal ng CLSU at mga student leader na maaaring makapagbigay ng mga impormasyon o kaalaman sa mga napapanahong issue sa loob ng CLSU. Gayon din ang mga kwentong maaaring makapulutan ng matinding inspirasyon. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-recap muna tayo sa ating nakaraang episode. So, yun nga, sabi mo nga recap. So, yun, guys, magbalik tayo sa ating nakaraang episode. Episode 3 na kung saan nakasama natin si Dr. Jonathan V. Pavula, isa sa punong abala noong Ayan. nagdaan nating Ride Festival. Na kung saan ano nga ba yung mga pinag-usapan natin kasama si Dr. Fabula. Pinag-usapan natin yung mga activities na ginanap noong Ride Festival and ano nga ba ang Ride Festival. Ayun. So, doon lang umikot yung usapan natin. So, nakita din natin nung nakaraang week na successful nating Ayan. na-celebrate ang Ride Festival 2024. Ayan. Congratulations po sa lahat naging punong abala at successful po yung naging event at Ayan. nakipag-participate Yes. hindi lang ang ating Ayan, mga tama. staff at students. Ayan, tama po. And congratulations po sa lahat ng involved. And syempre, gusto din natin pasalamatan yung mga estudyante and yung mga farmers din natin na talagang pumunta at nakilahok. So, yun nga, ang naging highlight din nun ay yung napag-usapan natin nun with Sir Fabula, yung in-house review, na kung saan isa sa pinaka-highlight ng Ride Festival, na kung saan nakita natin na ipinresent yung mga ongoing and completed projects of CLSU na internally and externally funded. Ayan. And syempre, naging highlight din ng ating Ride Fest ang pinakakauna-unahang Student Researchers Day. Ayan, na talaga naman, eto yun, partner, nakita ko kung gaano siya dinagsa ng mga estudyante. And nakakatuwa lang din na makita na talagang may interest yung mga estudyante natin sa gano'n. And sana sa mga susunod pang taon, mas makita pa natin na dumami yung entry from the students category. Ayan. And syempre, hindi lang yon, nagkaroon din tayo ng Kamalig Cook Fest and fun race na talaga namang super in-enjoy ng ating mga estudyante. And syempre, for the closing, ayan, nagkaroon tayo ng Researchers Gala na kung saan pinarangalan syempre yung mga natatanging mga researchers na nag-present noong in-house review. So, yun nga, mabalik naman tayo sa ating topic ngayon. Ayan, alam ko excited na ang mga nanonood sa atin ngayon dahil nga sa papalapit na rin ang ating intramurals. Pero syempre, bago yon, ayan, mag-throwback muna tayo. Ano nga ba ang experience mo, Carlo, noong nakaraang intrams? For sure, alam ko marami kang masashare bilang isang student-athlete. Ayan. Ayan, yung mga experience ko na nakaraang intrams, masaya and malungkot. Malungkot kasi hindi ko nasungkit ang gold sa sports kong taekwondo pero masaya pa din kasi dalawa yung sports ko eh. Naglaro din ako ng karate do. Ayun, nag-gold naman ako doon. Kaya lang medyo nakakapagod siya kasi magkaibang venue at nagbabalikan ako. Grabe Ayan. pala. Talag athlete na athlete no? Parang yung wala akong masashare, hindi kasi ako student-athlete Taga-cheer-cheer lang ako sa gilid na gano'n, taga-hiyaw-hiyaw sa mga sinusuportahan, syempre ng mga kaibigan nating athletes. Ayan. Hindi naman athlete lang ang mga mag-e-enjoy ng event na yun eh. Kahit naman yung mga taga-cheer natin. Oo. Totoo Kasali yan. naman lahat. Oo. Ako yung experience ko nung nakaraang taon ewan ko, so aside sa cheer-cheer lang, talagang in-enjoy ko yung yung mga post ng ating mga sports writer. Ayan, talagang kanya-kanya silang mga pakulo. May kinaliskisan, may winales, ayan. Meron pa ibabaon sa concrete, tsaka ibabaon sa compost. Ayan, so ayan, doon ako excited din, especially ngayon din. Ano kaya mga pakulo ng iba't ibang kolehiyo ang aabangan natin ngayong intramurals. Talaga naman palaban lahat, hindi lang mga student-athlete, pati yung mga sports writer natin. Totoo, kanya-kanya silang pasiklaban sa Facebook. Kaya aabangan natin yan ngayong Intrams 2024. Ayan, kaya naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay tungkol sa upcoming intramurals.
At syempre, bago ang lahat, para rin sa kaalaman ng ating mga preshies ay nahati sa 9 na unit ang ating kolehiyo. At ang bawat unit ay may mga kanya-kanyang moniker. Ayan, pakilala na natin ang 9 na unit at ang kanilang moniker. At sa ating mga manunood, pag natawag ang inyong kolehiyo ay pwede kayong mag-comment upang paingayin ang inyong pambatong kolehiyo sa ating darating na University Ayan, tama. Intramurals. Ayan, comment lang kayo guys kung ano nga ba yung nire-represent yung college. Ayan. Ayan, simulan na natin. Unit 1, College of Education, Golden Fighting Lynx. Ayan, Unit 2, College of Agriculture, Mighty Aggies. Unit 3, College of Engineering, Raging Dragons. Unit 4, College of Veterinary Science and Medicine, Unbreakable Antlers. Unit 5, College of Arts in Social Sciences, Flaming Cheetahs. Ayan, Unit 5, Unit 6, College of Business Administration and Accountancy, Blue Chips. Unit 7, College of Fisheries, Red Spine. Unit 8, College of Home Science and Industry, Blazing Phoenix. At ang panghuli, Unit 9, College of Science, Fearless Eagles. Ayan, kanino cheer kaya ang mamamayagpag ngayong taon? Alam kong excited na ang lahat na humiyaw at ihiyaw kung sino nga ba yung mga pambato nila. At syempre, isuot din kung ano yung kulay ng kolehiyo nila. Ayan, kaya naman wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwentuhan. Kaya partner, pakilala mo na ang makakasama natin sa hapong ito. Ayan, syempre, dahil nga excited tayong lahat, wag na natin patagalin pa. Makakasama natin ang isa sa punong abala sa nalalapit na University Intramurals this 2024. Ayan, walang iba kundi ang Head of Sports and Development Office. Let's all welcome Associate Professor John A. Agaton. Ayan, welcome po sir, si Alessio Matter, Sir Agaton. And alam po namin busy-busy po ngayon para sa paghahanda sa nalalapit na Intramurals. Kamusta po kayo? Okay naman, mabuti. At medyo hectic lang yung schedule at medyo naghahabol na eh. Actually, request namin kay President ng overtime this weekend para Matapos po. Yes, para yung mga hinahabol namin improvement ng facilities, ganon, programs, mga ganyan. And sir, baka po may gusto kayo i-shoutout. Pwede naman po. Oh, sir. Okay, so shout out po sa faculty and staff ng SDO at saka SPEL. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, syempre sir, Ayan, maraming maraming salamat salamat din po, po. sir. Kasi pinaunlakan niyo yung invitation namin. Alam namin sir, gano'ng ka-busy din yung schedule niya and gano'ng ka-full pack. And thank you sir, kasi kasama ka namin dito ngayong hapon na ito para pag-usapan yung nalalapit na Intramurals. Okay, salamat din sa pag-invite nyo actually, Miss Yen and Mr. Carlo, no? So, meron pa namang time. Kaya okay lang na nandito pa ako ngayon. Ayan. Kaya naman sir, wag na natin patagalin pa. Alam kong excited natin po ang ating mga manonood. Syempre sir, may mga hinanda lang din kaming ibang katanungan. And syempre, para po sa mga audience and listeners natin dyan, i-comment lang po sa ating Facebook Live kung meron po kayong mga tanong na gusto nyong itanong namin kay Sir Agaton. Ayan sir, start na po tayo para mabigyan na natin sila ng mga sagot. Ayan. Ayan, for the first question, para po sa mga first year students and transfer natin, maaari nyo po ba kami bigyan ng kaunting paliwanag kung ano ang karaniwang nagaganap tuwing University Intramurals? Okay, so first thing, no, pagka sinabi mo kasing University Intramural, ang naririnig mo kaagad interdepartment yan or intercollege sports competition. So kung ano yung mga talent na meron yung colleges nyo, ay ipagkukumpit natin sa True Intramurals. Pangalawa, ang primary purpose ng Intramurals, kaya hineheld to ng CLSU as a development program, yung nagsisearch kasi tayo ng mga varsity athletes na ilalaban natin sa region. So, ang nagiging stepping stone kaagad natin for recruitment ay yung Intramurals, no? So, minsan pagka yung mga nag-gold, like kay Carlo, so, ano ka kaagad, bet ka kaagad doon sa tinatawag na lineup ng karate do. So para sir, nabibuild na po agad yung Yes, ibig profile. sabihin, isang indication kaagad to na we have a talent to develop to start with, no? Tapos yung pangatlo, which is sometimes ito yung na-overlook ng mga estudyante at saka yung mga ibang nanonood, no? Hindi nila naintindihan na pagka sinabing sports academy, normally pagka sa intramural, isang form to ng socialization. Kaya lang, ibang venue lang siya or environment. Kasi minsan, ang socialization naririnig mo parang, ano na yun, yung may sayawan, acquaintance, gano'n-gano'n. Pero sa university kasi, ito lang yung time na makikita mo yung
student ng ibang department or ibang colleges na magkikita kayo sa isang venue na sinlawak ng sa LSU. Opo. So, ang event nga rito, there are 22 events eh. Tapos, dun mo rin makikita ngayon, itong kaklase mo pala to, may sports siya, may ganon. So, na hindi mo nakikita doon sa actual na tinatawag na classroom setting. Opo. Kaya nga dapat talaga yung mga ganitong event, hindi umuwi yung estudyante. Opo. Kasi, yung iba sabihin, hindi ako mahilig sa sports. Hindi lang sport ang intrams. So, Totoo, Kailangan marami din siya ng suporta nyo. Marami siyang, kumbaga, yung strata kasi ng estudyante ng CLSU, hindi po pwedeng sabihin, ito libro, ito computer, ito teacher research, something like ganon. Meron siyang other angles na sasabihin mong, ano ba yung directly na may involve ka sa mga kapwa mo estudyante. So, minsan nga parang, hindi parating, ito kalaban, ito kakampi, ganon. Opo. Meron nga minsan, yung kalaban mo, gagawin mong kakampi para sa isang ganito, ganon. Kumbaga, nagkakaroon ka ng societal experience eh. Kumbaga, paano mo mag-survive. Minsan, kahahanap ka ng kakampi, kaaway, yung kaaway mo, kakampi mo. Parang ganon. So talagang hindi lang siya, sir, parang iba't ibang form of socialization din yung mabubuo. Yes, literally. Ang sports academy ay talagang socializing factor dapat siya. Yes, sir. And katulad din, sir, na nabanggit nyo na hindi lang siya yung parang, hindi ako parang interested sa sport, di ba? Parang, nandun din yung mga cheerers per college na makikita mo na nagkakasundo-sundo para suportahan, sir, yung mga pambato nila. Yes, no. Sa sports naman, hindi lang naman yung player kasi ang mahalaga diyan. Minsan mahalaga rin yung tigahanga mo, yung college nyo na nagsusuporta sa inyo ng financially, merong mga magulang, mga ganon. Even yung minsan nahakot ka nga ng ng audience mo para makatulong sa inyo kasi yung pagti-cheer malaking factor 'yon, no. So hindi lang ibig sabihin hindi ka marunong ng sport na 'yon, pero marunong ka pala ng meron kang leadership skills na po pwede mo sabihin, oy, hakot tayo ng mga kasama natin, dali natin dito and everything ganun. Opo. Yun din, sir, talaga yung nakaka-boost ng moral ng mga players pag nakita nilang may mga sumusuporta din sa kanila. Oo, no, meron din kasi minsan mataas din kasi ang epekto niyan doon sa performance ng estudyante. Minsan kahit pagod ka na, pag naririnig mong tini-cheer ka na ganon, parang nag-iiba yung psychological mo, nakakatulong talaga siya. So, kaya nga, dapat andun yung backup nung tinatawag na mga colleges na mga student. Ayan, guys, narinig nyo na hindi lang naman mga athlete yung included pagka university intramurals. Ayan. So, talagang kailangan din ng mga cheerleaders ng mga players. So, ayan, sir. Bali, ito pong intrams natin ay kailan po gaganapin and ilang araw po ito? Naka-schedule ang ating intrams na October 24, 25, 26. Although, magi-start na siya sa Monday ng 5:30 p.m. kasi merong mga event sa ball games like ang basketball men and women, volleyball men and women, sepak takraw, badminton, tennis. Early games silang i-held kasi merong yung sa basketball men and women saka volleyball kasi ang daming entries, no? May hirapan kung tatapusin siya ng 3 days. 3 days po. Sir, sa gabi po ba yan? Yes. Ayan. Actually, ang gagawin natin ngayon sa mga event na nandun sa araw ng mga ball games, aalis na natin sila kasi unhealthy na siya eh. So, ipipilitin natin puro covered courts na sila or indoor, no? Tapos, okay. Tapos bumalik tayo dun sa So, early sila dahil para ma-accommodate yung number of games tapos hindi masyadong mahirapan yung mga players. Kasi kailangan din ng player ng recovery time eh. Parang ibig sabihin, pag nakarating yan ng championship, at least may mapapanood kang magandang laro kasi meron pang energy yung mga player na makikita mong naglalaro. Kasi, sir, ma-over-fatigue na din po pag sinunod-sunod na araw na naglalaro. Yes. Precisely, yun ang rason, no? Opo. So, kapag ka talagang over-fatigue na, kahit marami kang fans na dala-dala, wala kang Hindi na rin kaya, sir. Wala na, sir. Talagang bibigay, Wala kang sir, ang magagawa. katawan eh. So, by Monday ng 5:30, meron ng basketball sa gymnatorium, meron ng volleyball men and women sa MPG at sa Umali Gym. Tapos sa Tuesday, sa MPG ay meron na tayong basketball women. So, ang sepak takraw meron na tayo ng Monday sa gymnatorium din.
So, ayan guys, narinig nyo na by Monday pa lang mag-start na din yung bakbakan. So, although ang official start na intramurals natin ay 24, 25, 26, pero by Monday din, makakapag-start na ng laro para nga hindi ma-overpatig din ng mga players. So, sir, mayroon po ba kami pwedeng punta, or yung mga students po natin, mayroon po ba pwedeng puntahan Facebook page para makita po nila yung list po ng mga events and kung saang venue po nila pwedeng puntahan? Yes, no. Meron kaming i-open na Facebook page by Monday, no. Na-create na namin siya nung pero sa Monday pa lang namin siya Okay, sa i-open. Monday Oo. po siya, kumbaga, i-release po. Yes, sa Monday. Actually, andun na yung page na created na siya. So, sabi namin sa Monday na natin i-ano to. So, bale dun po sa Facebook page na yun, sir, na ilalabas po sa Monday. Nandun na po, sir, lahat ng schedule ng games natin? Yes, ipopost namin dun yung schedules, tapos yung kabuuan ng program. Ayan. Ayan, para po sa mga gusto nang manood next week na starting ng Monday, ayan, abangan nyo po ang pagla-launch ng Facebook page ng SDO po ba, sir? Yes, SDO. Ayan, Facebook page po ng SDO or ng Sports Development Office. At doon nyo po makikita lahat ng list ng events and kung saan venue nyo po sila matatagpuan. Ayan, para sa mga nakikinig sa atin ngayon, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Alam ko marami rin sa inyo ang nag-aabang and for sure marami ang mga manonood nito. Kaya naman sir, ano-ano ang bagong sports ngayon na dapat aabangan ng ating student athletes at ng mga CLSUans para po sa paparating na intrams? Sa ngayon, meron tayong tinatawag na demonstration game which is yung Sepak Takraw Women. So, i-introduce siya ngayon kasi meron na siya sa SKUA. So, we need to develop a team or bumuo ng team para meron tayong pang-compete sa Ayan, sir. SKUA. No? May So, right bagong- now, meron tayong Sepak Takraw Women. And one more thing, no, to watch out for ngayon, yung mga nirecruit nating athletes na mga first year. So, ano nga kaya ang caliber ng pagiging atleta nila ang meron sila. Yan yung makikita natin, sir, sa mga laro na mangyayari. Saka sir, may mga bago silang sasalihan ngayon. May demonstration pa ng sepak. Nung nakaraan sir, wala na. Ano? Wala. Merong 4 na team ngayon ng Sepak. Yun ang makikita natin kung meron. Although, nag-build na kasi tayo ng Sepak Takraw women team sa varsity last year sa SKUA. Meron sa Unit 1, Unit 8, Unit 2. Pero yung sa University Intramurals po, sir, first time po na masasali. Yes, first time Yung siya. Sepak. First time siya. Ayan, talaga namang kaabang-abang din. Ayan, para sa mga interested din guys, syempre abangan din natin yan. Talagang, diba yung isa sa sepak takraw sa mga sports na din talagang ginagawa. And ngayon nakakatuwa na makita na at least kasali na siya dito sa University Intramurals. Kaya dapat din natin yung abangan. So, ayun sir, nabanggit nyo nga na meron na pong bago na aabangan. Syempre, bagong sports na included sa University Intrams. Bali, ilan po sir yung estimate po na player natin this year po? Hindi ko alam yung exact pero parang nasa 1,800 plus something eh. Lahat po yun Yung ng mga mga player. magpa-participate na Oo. athlete. Ang dami din sir, no? 1,800 Yes, po. yes. Ayan. So, And sir, for the record po, ilan ang ating magiging total number of gold, silver, and bronze? Ang total number of golds natin ay 384. Ang silver ay 384. Ang medyo magtataka lang siguro kayo dito, bakit 471 ang bronze, no? So, ang idea kasi ng pagbibigay ng bronze ng more than dun sa actual na kasi ito yung ginamit na ni Dr. J. Santos nung siya yung director ng SPEAR pa noon and DSDO na dapat bigyan ng merit din yung mga ibang team na hindi nag-gold. Like kasi meron kasi tayong maliliit na colleges like yung College of Fisheries, kukunti lang yung population. So merong tendency yan na walang makuhang gold. So kung iba-battle for third mo pa. So ang nangyayari, karamihan nito sa mga martial arts or combat event, wala nang battle for third place. So, ibig sabihin, pareho na kayong magkakaroon ng bronze na medal. That's the reason why, makikita nyo, 384, 471 yung bronzes. Dahil doon sa ruling na yon. Hindi naman actually ruling, parang merit na lang yan eh. okay. Parang, bigyan mo na lang na merit kasi nag-participate Opo. na magkaroon sila ng ng medals. Paano naman po, sir, magiging tie po ang laban?
ilan po yung marireceive na gold? Or magkakaroon po ba ng do or die game para po ma-break yung tie? Ang pagka sa gold system kasi, ang binibilang lang talaga ay yung number ng golds mo sa tally. Ngayon, pagka pareho kayo ng gold, bibilangin ngayon yung silver. Tapos, pagka pareho pa rin kayo ng silver, bibilangin yung bronze. Pero beyond nun kasi parang wala pa akong nakitang, although hindi mo na maalis yung probability na meron. Yes, sir. So siguro pagka ganun, po pwede nang ibalik, mag-toss coin na lang. 'Di ba, since ano naman sportsmanship, kumbaga ganun. Sige, toss coin na lang. Kung kanino na lang po papanig Pero ang bihira swerte. naman 'yon, bihira 'yon na parang dami kasi I don't know, wala pa akong hindi ko pa na-experience given ng haba na ng experience ko sa kahit sa SKUA wala talagang mostly gold, umaabot lang sa silver. Opo. Sir, itanong ko na din, paano po pala yung mga, papayagan po ba yung dual sports, ganun? Actually wala kaming walang limitations when it comes to dual sports. Say for example, katulad sa iyo, ano yung event mo kanina? Sir, taekwondo po talaga ako, tapos lumaro din ako ng karate do. Oo, mag-swimming ka pa, gano'n. Wala namang problema yon. Hindi siya nililimit. Ang limit lang na binibigay dun sa mismong discipline. So say for example, kung swimmer ka, tapos ang limit mo as varsity, 5 individual, 3 relays. Ganun lang ang pupwede mo. Pero pagka hindi ka naman varsity, pupwede ka. Kaya lang, ibig sabihin, napakahirap din nun. Nakapakahirap nun. Kung kaya ng katawan mo, Go. then so be it, gawin mo. Kaya lang, nasa risk mo yon, parang ganon. Hindi naman nagbibigay ng limit na halimbawa yung isang bata kung basketball ka lang, Sir. volleyball ka lang, wala. You can participate sa multidisciplinary naman. As long as kaya, sir, ng katawan ng player. Yes, tapos merong certain rule per discipline na dapat sundin mo. Yes, sir. Sir, kasi meron din nagtatanong sa amin sa sports namin kasi merong dual event ganun. Kagaya nun sa taekwondo, may kirugi tapos merong pumse. Meron kasi sa ruling na pag naglaro ka ng pumse, hindi ka na po pwede magkarugi. So sir, magiging final na yon na hindi na pwedeng maglaro Yes. pag lumaro ka dun sa isa dun. Kasi inano nila yan, binanggit nila yan kasi yan yung ginagawa sa SKUA. So sir, may kasagutan na yung mga nagtanong sa akin. Ayan, sa mga ka-team ni Carlo dyan. Ayan. Ay, eto pa pala sir, yung kasi may dalawa yung sports. Paano kung nagkasabay ng araw? Pumili ka na kung saan maraming fans. At kung nasaan yung crush mo. Kung saan, sir, mag-cheer, Oo. At sigurado, yun na yun. Actually, kahit di mo tanungin, malamang yun ang mga factor kung bakit pipili mo yun. Ayan sir, susundin ko sir yung mga payo nyo na yan. Sinusulit po ni Carlo bilang student athlete yung mga pagtatanong kay Sir Agaton. And sir, ito po, sa mga mananalo this coming intram, sure na po ba na sila yung lalaro sa SKUA? Actually, katulad nga ng sinabi ko kanina, inaano talaga namin sila na maglaro. Although, meron din kaming mga estudyanteng kinukuha, ayaw. Gusto raw mag-aral. Or minsan, ayaw ng parent kasi gusto ng aral mag-focus sa pag-aaral. Maraming nangyayari to sa CLSU. Marami kami merong pang time na kinakausap ko yung magulang. Pero ayaw nila. So sir, may chance pa rin kahit hindi sila manalo sa intrams yung mga ibang player yes, natin. literally. Pagka naman yan ang kalimitan naman talaga, yung talent lang naman ang basis. Pero Yes, sir. training pa rin ang maglalabas or magde-develop nun. Kaya lang meron talaga yung iba na sa tingin mo kaagad, meron na to meron ng patutunguhan. Kumbaga, konting na lang, gaganon siya. Kaya lang, pag sinabing ayaw ko po kasi mag-aaral lang po ako, tapos minsan ayaw po ng magulang ko, ganon. Merong factors na ganon. So, although, sa akin, wala namang yun, kaya lang, ang role ko kasi, kumbaga, gusto ko lang makita sana ng bata na ma-expand pa niya yung environment niya doon sa sport na pinupuntahan niya. Kasi say, for example, yung iba meron dito, hindi nagpaparecruit. Kasi academically, sila kaya nila. Kasi minsan kasi sa atin, medyo nag-aalangan sila kung papasa o hindi, na pumapasok sila sa recruitment program. Pero merong mga pumapasok ditong athlete, alam nilang kaya nila yung entrance. Meron silang experience na merong napalaro, nakalara, ganon. Hindi sila pumapasok sa program parang hindi sila ma-pressure na parang maobligang maglaro. Merong mga athlete dito sa CLSU na ganon. Meron kami nakikita rito, pag tinanong namin, ba't hindi nyo na kinukuhang player yan?
ayaw po niya na, sir. Wala kami magawa pag gano'n. Although, it's a good choice naman for them. Kasi, in the first place, university pa rin to. So, ibig sabihin- Saka sir, mahirap din talaga maging student athlete pag sasabayin mo yung academics. yes, at kung mababaw talaga ang motivation mo, sa tingin Yes, ko sir. mahihirapan. Opo. Talagang parang yung pagiging student athlete talagang lakasan talaga ng loob din, Lalo sir. na yung no? gano'n. Saka Yung case kasi disiplina. nun, parang conflicting na siya eh. Di ba? Conflicting siya eh. Halimbawa, ayaw ng parent niya, gusto niya. Mahirapan din mag-focus. Baka mahirapan lang din yung athlete. So, kaya mo na sa isang side na lang. So, ayun guys, narinig nyo na hindi naman porky nanalo or hindi ka nanalo ay parang sure na may slot ka for SKUA. Ayan. Ayan, makikita pa rin naman, syempre, every event naman nalalaroan ng ating mga student athlete. Ayan, makikita naman syempre doon kung sino yung talagang pwedeng mapisel na makuha para sa ilalaban sa region. Ayan. Ayan. Eto sir, dahil nga syempre excited na din lahat, handa na po ba ang SDO para sa intramurals? Ngayon ay 80%. Sir, kailan magiging 100? Realistically, is 18%. So, hinihintay na lang natin yung mga gamit. So, ang sabi naman ng ating procurement is Monday or Tuesday, yung pinaka-list na darating siya. So, yun na lang yung hinihintay. Tapos, kung matapos namin this weekend hanggang Monday, Tuesday na lahat, pagdating siguro on Thursday, full blast na tayo. Yun. At least, ayan, malinaw na guys na 80% ready na and by next week talagang kailangan natin paghandaan yan. At isuot yung mga kulay ng kolehiyo at isigaw yung mga cheer nyo. Ayan. Lahat, sir, ikaw, Carlo, may tanong ka pa ba? Alam ko sinusulit mo na nandito si Sir Agaton na kasama natin para sa mga question mo eh. And sir, nasabi niyo na nga yung dun sa gamit. Yung mga po natin, university, yung mga magiging officials po natin sa mismong game natin. Yung mga referee, ganon. Meron na rin yan, nakandun na sila sa form, nandun na, even dun sa number ng volunteers, number ng officiating officials na i-hire at babayaran, kompleto na siya. Ang punto ko na lang is, yung gamit na lang. Ayan. Yung Mukhang gamit na lang ready po naman talaga sir. yung kulang Gamit para- na lang talaga. So, ayun, sir, mukhang, Carlo, wala na ba? Wala. Ayan. Sinusure ko lang, baka mamaya magsisi ka na may hindi ka naitanong kay Sir Agaton Wala habang naman. kasama natin eh. Pero ang tanong ko naman, Carlo, ano ipa-prioritize mo naman? Ayan, binalik na lang ni Sir sa'yo yung tanong. Sir, ang plano ko pa lang ngayon, baka pagsasabayin ko talaga, sir. Pero kung magba-varsity ka, Sir, sa varsity, hindi pa kasi ako sure eh. Wow! see, di ba? Ganun kasi. Pero kung ako sa'yo, i-try mo. Lalo na kung anong weight division ka. Sir, sa taekwondo, sir, flyweight po ako eh. Oh. Alam mo, yan yung isa sa mga strength ng series sa mga combat sports sa ano. Sir, ang Sa school. isa kong problema, graduating na din kasi ako, sir. Baka hindi na ako mabot ng susunod na eskwela. Kailan ba? Graduating ka nito? Sa February, sir. Sure na? Sana, sir. Sayang kasi sasabihin ko sana ngayon, kasi ngayon ay merong national SKUA. So, kung mag-held ng SKUA ng February, by April, national SKUA na siya eh. Yun yung tentative schedule. No? Sir, wag mo baka... Minsan kasi yung iba parang gusto nilang makarating ng national, something ganon. Minsan malakas siya na pang-motivate ng athlete din eh. Sir, mukhang nagdadalawang isip na tuloy kung Sir, wag yayariin yung wag na. capstone. Wag niyo na sila pagtagalin. Magtapos ka na. Oh, Parang- iwan mo na yung sa LSU. Mag-graduate ka na sa February. Parang nagdadalawang isip ka po, Carlo, kung yayariin mo yung Advice ko yan capstone mo. bilang SDO head. Okay. Graduate ka na. Narinig mo, graduate ka na, yariin mo na yung Mukha kasi, sir, capstone. hinahatak niyo pa ako eh. Hindi. Wala yun. Wag mo Sige, intindihin. sir. Ayan, thank you so much po, sir, sa pagsagot ng mga tanong namin. And ayan, bagbasa tayo ng comments. Baka po may mga question pa ang ating mga viewers and listeners. Ayan, nag-comment po si Sylvester Ainel. Question po, may possible po ba na mag-expand mga sports sa intramurals such as boxing or fencing? Ako bilang SDO head. Hindi ako although nanonood ako ng boxing, enjoy ko yung sport, pero parang ayoko siyang i-promote sa student level. Kasi kailangan niya ng hanggat walang tinatawag na national level trainer, mga ganon-ganon, hindi. Kasi masyadong iba yung level ng contact niya. Ang aim ng boxing, patulugin mo yung kalaban. Yes, sir. So, ibig sabihin, at saka,
nakita ko rin kasi yung worst niya ng like nung nagpalarong pambansa sa Lingayen, nakapanood kasi ako, knockout talaga eh. Tapos hindi na nagising eh, dinala sa ospital, ewan ko kung ano na nangyari. Parang ayoko kasi yung scenario na yon, tsaka yung possibility na mangyari yon. Although dati may mga boxing tayo, pero kung ako tatanungin on my opinion, hindi ko ini-encourage to sa university natin at sa mga estudyante. Tapos ano pa yung isa? Fencing daw po. Yung fencing siguro equipment-wise kasi mahal ang fencing. Tapos kailangan din natin ng kahit yung national team natin, limited sila ng ng officials. So mahirap siyang i-promote eh. So sa ngayon po sir, malabo po na makita natin na mapasali siya. Yung billiards nga ayaw din eh. Kasi kung titignan, maano nga ang billiards sa atin, di ba? Opo. So hindi nga masyadong promote din eh. Hindi ko maintindihan. Mas gusto ko pa nga yung billiards kaysa yung fencing eh. Kasi kung Billiards titignan mo, marami naglalaro din yan. yung Filipino identity malakas sa billiards, di ba? Yung fencing, wala yan eh. Mga foreign yan eh. So, ganun. Sabi nga po ng iba, mga pangmayayaman na sports. Oo, yun. Mahal ang gamit nun. So, ayan. Baka po may ibang question pa yung mga viewers natin and listeners. Ayan. So, parser talagang mahirap i-raise, lalo na yung boxing since parang masyado siyang delikado. Yes. Hindi ko So, ayan. Medyo brutal sa tingin ko. Opo. Ayan. Carla, may question ba dyan? O, wala na. Walang question. Ayun, so, ayan. Papa-shoutout marami. Ayan, magsha-shoutout tayo. Ayan. Shoutout. Sabi po ni Sylvester Nel, good afternoon po, watching from Malaysia. Oh my gosh. Ang layo ng nararating, ha? Ayan, shoutout po kay Ma'am Soril de la Cruz. Good afternoon po. Ayan, shoutout din po kay Annalyn Montaño, Paragison. Magandang hapon po. Shoutout po kay Oswald Lukyao Jr. Good afternoon po. Ayan, at saka sa Kakas Power, shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout Ma'am Zo, Cas Power. Ayan, isa-isa na nilang hinihiyaw yung mga chant nila. And syempre, shoutout din natin yung mga nanonood sa atin. Valerie Antelan, ayan, magandang hapon po. And syempre, gayon din nanonood si Aaron J. Toringan. Hello po. And ayan, sabi ni Sylvester Nel, kasarap. anong cheer yan? Ayan, nag-comment po si Kuya Mark Ganarial. Ayan, shoutout po sa mga CAS football players. Ayan, former players po siya ng CAS football. Ayan, hello Kuya Mark. And shoutout po sa lahat ng player ng CAS football. Ayan. Ayan, nanonood din si June Agaton. Ayan, anak po ni Sir John. Ayan, hi June. And syempre kay Ina Janil Gregorio. Hello po. Ayan, may nag-comment. Nate Charles. Ayan, shoutout po sa Mahogany Residence Hall. Katorm ko yan, shoutout po sa inyo. Ayan. Ayan, kadorm mo ba? Oo. Ayan. Ayan, thank you so much po sir. Mukhang wala naman ng tanong yung mga viewers natin and yung mga listeners. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon na ito. And ayun, last na lang sir, baka po may message kayo sa mga CLSU1s or may gusto po kayong i-promote sir. Okay, so ang ko lang lalong-lalo na dun sa mga first year o kaya wag kayong umuwi. Okay, kayo, manood kayo, tignan niyo kung paano hinaheld ng CLSU ang intramurals, no. Minsan kasi yung iba pagka nandito sa university, minsan parang naguguluhan sila sa identity. So baka dito makita nyo kung kayo ay College of Science, gano'n, ano ba ginagawa ng College of Science, maging supporter kayo, then mag-start yung parang, this is how College of Science pala. So baka makatulong sa inyo sa identity and pride. Kasi minsan ganun lang naman eh. So yung iba kasi parang naninibago o kaya lalo na yung mga first year na parang naiinip. Baka dito may makita kayong kakampi nyo ngayon ng mga kaklase nyo o kaya o kaya yung mga hindi nyo nakikita kasi napakaluwang ng CLSU, no? Yung mga kasabay nyo, barkada nyo ibang course, tas bihira kayo magkita. Baka dito sa intrams, medyo meron kayong time para magkita at magkakwentuhan ng mahaba. Participate and enjoy. Ayan, mga freshies, ayan, galingan nyo sa pagpa-participate. Tama yun, huwag umuwi. Talagang dapat enjoy yan since dapat ma-feel nila yung presence kung ano nga ba yung university intrams dito sa CLSU. And di ba kamakailan, last intrams nga ay yung mga cheer ng iba't ibang colleges ay nag-trending pa sa TikTok. Kaya ang daming views and likes nung mga video nila. So ayan sir, thank you so much po. Thank you rin, Carlo. Ayan. Ayan, time check po tayo. It's now already
2:49 in the afternoon. Dadako na rin tayo sa ating next segment na Pick Your Stories. Ayan, sa segment po natin na ito, kami ay magpapakita ng mga pictures ng mga lugar at sasabihin nyo ano yung experience nyo sa picture na yon. Ayan, sa ating Pick Your Story segment. Ayan, so ayan, para sa ating unang picture, since usapan nga natin ngayon ay intrams. So ayan, syempre, saan nga ba madalas ginaganap yung mga laro? So ayan, Sphere or Gymnotorium. Ayan. Sa mga viewers natin dyan and listeners, ayan, ano nga bang experience nyo or core memory nyo sa Sphere or sa Gymnotorium? Ayan. Mag-comment lang kayo and i-share yung experience nyo and babasahin namin yan. Pero ikaw, Carlo, habang iniintay natin yung experience nila or mga core memory nila sa Sphere or sa Gymnotorium, ikaw, as a student athlete, alam ko, madami kang masashare. Ayan, syempre marami tayo dyan. Gusto ko din marinig yung kwento mo, syempre. Ano nga ba yung mga experience mo or core memory mo bilang student athlete sa Gymnotorium or sa Sphere nga? Ayan, marami ko experience yan. Parang araw-araw na rin ata ako sa Sphere. Parang Bahay mo dyan na na ba ako yun? nakatira. Bahay mo na ba? Ayan, dyan kasi lagi yung training namin sa taekwondo. Sa karate, doon rin nagte-training. Ayun. At saka, maraming mga maraming nagte-training talaga, nagpa-practice ng sayaw, iba-iba. Ayun. So, kung socialization lang ang pag-uusapan, marami. Masaya dyan. Hindi na nga ako magtataka Sa sobrang dami mo nga shoutout kanina talagang, hindi ako magtatakang marami kang kaibigan. Ayan. Ayan, nagko-comment pa nga sila di ba? So, ayan. Wala pa rin nagko-comment sa atin ngayon, pero mag-aantay lang din tayo ng ilang sandali. Baka may mag-share. Bigyan lang natin sila ng time. Baka ikaw may nagtatype experience ka sa Spirit, Gymnotorium. Actually, dapat meron, pero wala. Kasi, nung time last year, parang, di ba, parang merong intram, parang mini intrams yung CAS. Kaso, ganitong panahon din yun, nagkasakit din ako. So, dun din ginanap yun sa Gymnotorium, yung parang mini intrams ng CAS. Siyempre, parang dun din sinala yung mga ilalaban sa university intrams. Pero, kasamaang palad nga ay hindi ako naka-attend since nagkasakit din ako nun. So, parang medyo naiinggit-inggit pa ako. Nakikita ko yung mga kaklase ko nag-cheer dun sa may bench Pag mga ng college-based talaga, dyan ginaganap din sa Sphere. Yung mga Siyempre, event, hindi lang naman college-based. Talagang may mga mas pageant pa dyan eh. Oo, talagang inggit na inggit ako na. Siyempre, alangan naman i-risk mo yung mga kasama mo. So, hindi ako pumasok. Ayan. Tapos Mas sila mabuti yan. makikita mo, nag-send ng mga video nila. Talagang iinggitin Siyempre, ka, naka-color coding pa sila. Tapos, kanya-kanya pa silang cheers. Tapos, ako dun sa bahay, nakahiga lang, nilalagnat. So, yun. Ayan, wala pang Wala pang comment. Dito. Pero shoutout meron na naman ulit tayo. Sino yan? And shoutout po kay Sir Florence Dave Asuncion. Shoutout po from Baguio. Ayan, shout out from Baguio City, Ayan. sabi ni Sir Florence Day ba yan? Shoutout Sir Flo! din po kay Sir Koji Unido. Ayan, shoutout po. Ingat po kayo dyan sa Baguio. Ala, Sir, sabi ni Sir Flo, sorry daw, sabi ni Dean J. Santos, naka-tune in kami. Ayan, hello po, Sir J. Santos, ayan. Siyempre, naglaro din doon sila Dean J. Nag-basketball sila. Siyempre, hindi ko din napanood nga kasi nga, nilalagnat nga ako. Ayan. Sir, pasalubong po. Sir Flo, pasalubong. Ayan. May comment si Sylvester Nel. Ayan. Sa Sphere ako nanood at nag-cheer sa mga player ng CAS. Go, go, go. O, diba? Kaklase ko din to. Diba? Isa sila sa mga nangiinggit na nag-cheer ng PPO, gano'n, POWER, gano'n. CAS Power, ayan. Siyempre, aabangan talaga natin yung mga pangmalakasan cheer na iba't ibang colleges eh. Ay, grabe, ang daming comment ni Sylvester. May isa pa siyang comment. Mini intrams of CAS, core memory doon, yung mga cheer at naglaro ng mga prop at mga students ng CAS ng basketball. Ayan, gaya nga na nabanggit ko kanina, isa si Dean J sa mga naglaro ng basketball nung mini intrams ng CAS. So, ayan, talagang core memory din niya yan ni Sylvester no? So, ayan, dumako tayo sa next picture natin. Siyempre, ito, feeling ko, pinakamaraming dito, oval. Pinakamadaming core memory. Ayan, mag-comment na po kayo sa mga experience nyo. Ayan. So, ikaw, Carlo,
Ano experience mo dyan sa Oval? Sa Oval, dyan kami nagte-training nung for Iskwaa ng morning. Nagja-jogging kami dyan. Actually, halos araw-araw nagja-jogging din ako. Pag Anong sa Oval. oras nag-start yung jogging nyo? Actually, mga pa lang, 5 ata yan. 5 5 ng a.m.? umaga, oo. Grabe, madilim pa yun ah. Madilim-dilim pa, kaya ang hirap bumangon eh. Ayun, isa kayong mga parade. Pag intrams, ganun, either dyan nag-i-start yung parade or dyan natatapos. Totoo. Hindi, dyan talaga ako may yung isa sa mga hindi ko maalalang, isa hindi ko makakalimutan. I mean, ayan, isa sa hindi ko makakalimutan yung intrams last year, yung pagtaas ng mga banner, ng mga flag ng per colleges. Ayan, palakasan talaga. Oo, di ba? Eto nga kami nakakatawa. Eh di, nung inangat-angat na, tapos yung flag yung banner ng CAS, ayaw umangat, natanggal dun sa pagkakatali nung lubid. Mukhang may pumipigil ata. Oo, tapos, ang tagal-tagal, hindi rin na itaas. Ayun, sinabit lang nila pa ganun yung banner ng CAS. Talagang nakakatuwa lang. At saka, isa sa highlight din nun, yung mga kaibigan nating mga Diyosa from CHSI. Talagang hindi ko alam kung nakita mo yon, nag-showdown sila doon sa may court doon, sa may Oval. Yung basketball ba yan? Hindi, nung opening ng intrams. Talagang kanya-kanya sila, mga naka-pink sila, talagang kanya-kanya silang pakulo doon. Sila ate yung naglulundagan doon eh. Oo, Grabe, syempre. para mapipilayan yung mga kasali eh. Syempre, hindi naman din nagpahuli yung iba, talagang nag-rumble-rumble doon, nagkagulo-gulo, kanya-kanya silang patalbugan. And ang nakakatuwa pa, ito nga, gaya din ang nabanggit ko kanina. Yun yung nakaraan, yung basketball ba yun? Yung mga nag-trending na chant ng mga ng CLS, yun ang College of Engineering yata, tsaka College of Agriculture. Yung ibaon sa compost, tsaka ibaon sa concrete, ayan. So, talagang sobrang daming views po niya sa TikTok. Ayan, talagang during ng time ng intrams, pag nag-scroll ka na gano'n, parang yung FYP ko nun parang puro CLS yung talagang intrams. nag-trending din yung CLS yun nun eh. Oo, kasi naman talagang parang yung nagsunod-sunod na rin na Ayan. ginagaya ibaon sa concrete, gano'n. So, sa mga engineering student daw. Pagka naman agri daw, ibaon sa compost. So, ayan. Talagang feeling ko yun yung isa sa mga abangan pa ngayong intrams. Ano sa tingin mo? Ikaw, ano ba aabangan mo ngayong intrams? Siyempre, laro ko, ang aabangan ko. May mag-aabang ba ng laro mo? Yun yung big alam. question doon. May mag-aabang ba ng laro mo? Meron naman siguro. Mga kadorm ko, siyempre, yung mga manonood dyan. Kadorm lang? Yung mga katim ko din, siyempre. Katim nanonood lang? din yan, eh. Malay mo, merong nag-aabang sa'yo. Baka yung may crush po kay Carlo. Ay, ipopost niya daw po wala. ipopost niya daw po yung schedule ng laro niya sa kanyang Facebook. Ayan. So, ayan, tingnan natin yung mga comment. Ayan, sabi niya, napaka-active ni Sylvester na-awardan ko na to. Sipag ah. Sabi niya, naalala ko yung tar papel na flaming cheetah yen, ha ha ha. Ikwento ko na din yung context. Kasi nga, di ba, no intram, syempre kanya-kanya pa ko lang. Meron kaming kaibigan na student athlete. Ayan, shout out sa iyo, Jerlyn Ruth. Ayan, siya po nakaka-gold sa, na swimming team. Siya yung humahakot ng gold. Ayan, swimmer po siya. Ayan, so, syempre, lalaban siya. As a supportive friend, nag-edit kami ng tar papel. Yung mukha ng cheetah, pinalitan namin ng mukha ng kaibigan namin. Cheetah na nasa tubig na umaapoy. Sobrang weird lang din. Tapos, ang laki-laki pa ng tar papel. Pero nakakatawa at least, na-appreciate nung mga kaibigan natin yon. Ikaw ba, anong support ay nakuha mo sa mga kaibigan mo nung time na lumaban ka sa dalawang event? And yung mga kaibigan ko, syempre, kinakabahan din sila dun sa laban. Grabe daw pala yung laro ko kasi parang sakitan talaga. Kasi parang kung titignan, diba, sobrang parang ang intense nung like, nakita ko yung video dun sa may, yung video, basta yung video, yung pinlay mo nung talagang parang rinig na rinig yung mga pagsipa. Grabe. Talagang sobrang intense din. Ayan, pero magbasa pa tayo ng mga shoutout. Ayan. Nanonood Ate Mimet E. Rosario. Ayan, Juju, sabi niya, hi Ate Met. Ayan, ingat kayo dyan sa Aurora. And ayan, nanonood din si Alessandra Colin. Ayan, de Guzman. Hello, Coco. Ayan, miss na namin kayo. And ayan, thank you syempre sa mga
nakasama natin, sa mga nag-share din, syempre, ng kwento. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Dito na syempre, masyado na tayong maraming chinichika. And for Mukhang marami sure, pa atang babati eh. may babatiin ka pa ba? Mukhang wala naman. Ito si Jeric Dave Di Maala, shoutout sa'yo. Kay Ma'am Karen, shoutout po sa inyo. Yung coach ko sa taekwondo. Ayan, shoutout po sa mga coach ni Carlo. Ayan. And syempre, shoutout din natin lahat ng mga student-athlete natin. Ayan, syempre mga kamatters, maraming salamat syempre sa pagsama sa amin. And ayun nga, gaya nga ng sabi ni Sir Agaton, ayan, ine-encourage po ang lahat, student-athlete ka man or hindi, na taga-cheer, hindi ka man super interested sa sports like ako noon during nung syempre nung student era pa ganon. Hindi naman din ganon kakwan, pero at least ine-enjoy natin na mag-cheer sa mga kaibigan natin. So ayan, ine-encourage natin lahat. Ulitin ko lang din yung sinabi ni Sir Agaton na by Monday po, next week, mag-start na rin po ang basketball, volleyball, ayan. So, para nga hindi din ma-overfatigue yung mga players natin since medyo maraming teams, talagang kailangan, syempre, laglagan din yon. Hindi naman din pwedeng sunod-sunod rin. So, ayan. Pero ang pinaka-official start po ng intrams natin ay October 24 to 26. Ayan. Syempre, inaanyayahan natin lahat, lalo na yung mga students. Syempre nga, sabi ni Sir Agaton, it is a form of socialization. Ayan, syempre, baka mahanap nyo din yung vibe nyo. Ayan. Kaya, Lunes pa, aktibo na yung mga estudyante talagang natin. kaso medyo gabi na yon. So, kung yung iba nakaraan, gabi din ginanap. gabi Pero, nga din. ang dami ding nanonood nun. Oo. Pero kasi gusto ko man manood nung nakaraan, kaso medyo malayo nga yung inuuwian ko. Kaya hindi din ako makapag-stay ng ganon katagal. Kaya parang umpisahan mo lang yung laro, tapos medyo kalagitnaan, pupuslit ka na din para makahabol pa ng jeep. Ganon. So, ayan, inaayayahan natin lahat, student-athlete, students, ayan, faculty and staff, syempre, ng bawat kolehiyo. Wear your color and cheer your chant. Ayan, syempre, palakasan yan. Kanya-kanyang pakulo din yan. Baka may parade ulit tayo. Hindi pala natin na-assist, Sir Agaton, kung magkakaroon tayo ng parade. Pero I think meron. So, sa opening ng intrams natin. Yan. And again, ulitin ko na by Monday, maglo-launch na sila ng kanilang Facebook page ng SDO. And doon natin pwedeng balikan at tignan yung detailed na schedule ng mga laro and kung saan ang venue, kung saan natin matatagpuan. Ayan guys, buuin nyo na yung mga chant nyo. Ayan, At inaabangan na yan sa Lunes. Oo, tama. Magagamit nyo na siya. Medyo ipahinga nyo na din yung boses nyo kasi next week talagang gamit na gamit yan. And encourage everyone, talagang masaya din kasi sabi nga niya parang sinasabi nila bukid daw yung school natin, wala daw masayang ginagawa. Paano nyo nalaman? Umattend kasi kayo ng intrams. Like, guys, promise, masayang intrams. Talagang kahit mainit, ayan, doon mo parang mailalabas yung lakas ng boses mo kahit parang nonchalant ka lang sa klase, ganon. Siyempre, supportahan natin yung mga kaibigan natin, kaklase ng mga student-athlete na talagang magre-represent ng college ng bawat isa. So, ayun, again, sabi ko nga, wear your color and cheer your chant. So, ayan, muli, maraming salamat po sa pagsama at pagtutok. Ayan, sa isang makabuluhan na namang talakayan na punong-puno ng impormasyon. Ayan. Ayan, hinihiling din po namin ang inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa tuwing araw ng Biyernes, ika-2 hanggang ika-3 ng hapon para sa talakayan. Ayan, so, ayun, abangan nyo din po kami. And again, I am Julian D.C. Pagaduan. And I am Carlo R. Justo. This is CLSU Matters. Issues and stories that matter. Kaya laging tandaan ng CLSU Matter, you matter. Ayan, thank you and God bless everyone. Enjoy your weekend po. Yes, happy weekend! CLSU Matters. Issues and stories that matter. Tara, halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Itungin mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla
CLSU.